Naglingkod ako kay Quickson ng 1 taon. Ni minsan ay hindi siya nagbigay sa akin ng kahit 1 tanso. Alam ng lahat sa bahay na si Quickson ay maluwag sa pera. Kahit 1 piraso ng bigay, katumbas na ng 1 taon na gastos ng isang ordinaryong pamilya. Akala ko ay hindi ako masyadong masigasig. Kaya't nagmadali akong maglingkod sa kanya sa pagkain at inumin. Nang siya ay nalasing, nagluto ako ng pang-ahon ng inuming nakalasing. Dahil sa kanyang pag-aaral, lagi kong inihatid ang pagkain. Nagdagdag siya ng bagong pamaypay habang ako'y nagbabantay ng buong gabi. Hanggang kahapon, nanghihina ako at nahimatay sa harap ng 2 dalaga. Dito ko nakuha ang pagkakataong ito. Gusto kong malaman kung ano talaga ang hindi niya gusto sa akin. Nalaman ko na hindi naman siya talagang kuripot, kundi naniniwala lamang siya na may masamang balak ako. Matagal na akong nag-aalala. Sa wakas, mabigat na nahulog sa lupa. Naging pulbos. Nakatago ako sa likod ng screen. Nakikinig ng mabuti. Takot na mawalan ng kahit isang salita. Pati ang sinulid sa kamay ko, nakalimutan kong ihipan. Nang dumulas ang dulo ng lubid, nagsalubong na ng kalahati. Kailangan kong simulan muli mula sa simula. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang sagot ni Quickson. Alam ng lahat sa bahay. Si Quickson na palaging mayaman ay tila naiba sa akin. Siguradong may nagawa akong mali sa kanya. Kaya't siya'y kumikilos ng ganito. Nagtulog ako ng ilang gabi. Paulit-ulit kong iniisip. Hindi ko maintindihan kung saan ako nagkamali. Nakikita ko na ang aking ipon ay nagamit na lahat para kay Quickson. Sa sobrang galit ko, nang turuan si Miss Quilay na magtahi ng sinulid, naduling ako sa harap niya. Si Miss Quilay ang pinakamabait sa akin sa bahay. Hindi niya ako tinanggihan dahil sa aking pinagmulan. Araw-araw, marami siyang ginagampanan tungkulin para sa akin. Kaya't naisip kong samantalahin ang pagkakataong ito, upang malaman ang saloobin ni Quickson. Tingnan kung saan ako nagkamali sa kanya, para sa hinaharap makagawa ng pagbabago. Sa wakas, bilang isang panauhin, dapat ay may tungkulin ako bilang panauhin. Sa pamamagitan ng butas ng folding screen, nakita ko si Quickson na nakangisi. Yung silk note sa kanyang kamay ay gumuhit ng RC sa hangin. Sumabog sa ibabaw ng mesa. Nagkaroon ng malakas na tunog. Sanay na ako sa ganitong klase ng tao. Sobrang hambog at hangal. Akala ba nila na mababa ang tingin ni Klee sa pinto? Madaling maging isang kasambahay. Sa wakas, nabawasan na ang aking pag-aalala na matagal nang nakapako. Noong nakaraang taon, naranasan namin ang matinding tagtuyot sa aming probinsya. Hindi na kayang buhayin ang natitirang pagkain sa bahay ang maraming tao. Plano ng mga magulang na ibenta kami ni ate at bunso para lang makalikom ng pera, upang makahanap ng paraan para sa aming ikabubuhay. Nang walang pag-aatubili, ipinakita ni Lola ang kanyang tapang. Para sa isang matalik na kaibigan mula pagkabata. Ngayon, ang matandang ginang ng bahay Kui ay nagpadala ng liham. Kaya't sumama ako sa aking nakatatandang kapatid na babae at sa pangatlong dalaga upang pumunta sa Beijing at umasa sa bahay Kui. Bagamat ang pamilya Ki ay isang mataas na angkan, hindi naman nila kami tinanggihan. Inalala ng matandang ginang Kui ang aming nakaraan, at tinanggap kami ng kanyang mga anak na babae. Ang mga binata at dalaga sa bahay ay mababait at madaling lapitan. Lalo na si Ginoong Quickson. Napaka-mapagbigay at may mabuting puso. Sa Tagsibol, namimiss ni San Mei ang kanyang bayan. Kaya't kumuha ako ng ilang bulaklak ng huway. Ipinasa ko ito kay ate para gumawa ng huway cake. Kumain si San Mei ng 1 piraso. Ang natira ay ipinadala ni ate kay Sangi, Kui at kay Quickson para matikman. Nakakagulat si Quickson. Kahit hindi kasing galing ng kusinera sa bahay. Pero may kakaibang kasiyahan. Kahit anong hawak niya, agad niyang binibigyan ng tip si Sanmei. At bawat isa sa ate ay may isang jade pendant. Pero wala sa akin. Pero hindi ko naisip pa. Sapagkat ang cake na gawa sa akasya ay luto ni ate. Ibinigay ng ikatlong kapatid. Walang nakakaalam na ako ang pumitas ng mga bulaklak ng akasya. May katwiran din. Ngunit labis akong nainggit sa piraso ng jade. Bagamat sa paningin ni Quickson, hindi ito mahalaga, ngunit para sa atin. Sapat na ito upang pantayan ang gastusin ng 1 taon ng isang magsasaka. Kaya nang mabaon sa kasiyahan si Lola Kui sa panadiri sa cake na gawa sa bulaklak ng akasya. Habang naaalala ang nakaraan, ako ay sadyang nakatayo sa ilalim ng mahabang pasilyo na kanyang dadaanan. Bitbit ang isang buong basket ng mga bulaklak ng akasya at nakikisalamuha sa kanya. Nang may pag-aalala na baka hindi niya mapansin. Nang yumuko at bumati, maingat na inilalagay ang bambus na basket sa harap ko. Lahat ng aking nakolekta ay ang mga pinakamasusukang bulaklak. Malinis at mabango, pati ako ay napuno ng amoy ng bulaklak. Ngunit si Quickson ay hindi pa rin tumutugon. Siya ay matangkad. Nang makita ko siya, agad akong nahulog sa kanyang paningin. Dito ko lang nalaman na si Quickson ay matagal nang nakatingin sa akin. Nabahala ako sa aking puso. Baka nahuli niya ang maliit kong plano. Biglang uminit ang aking pisngi. Parang pinatunayan ni Quickson ang isang hinala.
Humifit ng hininga. Lumakad palayo. Sa gabi, pumunta si Sanmei upang maghatid ng mga pancake na may hamamelis. Ang dala niya ngayon ay isang mabigat na bulsa ng pera. At dalawa pa iyon. Nag-aalala ang pangatlong babae. Si Ginoo Kui ay nagsabi ng espesyal. Para sa ate ko at sa akin. Nagpapanggap akong hindi ito pinapansin. Pero sa puso ko, hindi ito maganda. Kitang-kita niya. Sa mga susunod na pagkakataon, ganito rin. Lahat ay wala sa akin. Hanggang sa nakapag-ipon si Chan ng enough na dowry. At mapapangasawa ang anak ng may-ari ng tela sa Beijing. Kahit maliit na negosyante lang siya. Pero para sa amin, tiyak na isang magandang kinabukasan ang naghihintay. Naaingit ako. Gusto ko rin mag-ipon ng enough na dowry. Para sa hinaharap, mapangasawa ng magandang pamilya. Sinabi na nakatatandang kapatid na magbigay ng ideya para sa akin. Marahil dahil masyadong maraming tao. Hindi makilala ni Quickson. Sa tingin ko may katwiran. Sa Taglagas, masarap ang alimango. Habang nagbabalat si Quickson ng alimango para kay Yan Kui at sa ikalawang dalagang Kui, nadumihan ang kanyang mga kamay. Matapos linisin ang mga kamay, agad kong inabot ang panyo. Ang linis ni Quickson. Natatakot akong hindi niya gusto. Agad akong nag-explain. Itong panyo ay ako mismo ang nag-embroidery. Hindi pa ito nagagamit. Humikbi si Quickson. Kinuha ang panyo. Basta't pinunasan ang kamay. Itinapon sa ibabaw ng mesa. Bagamat hindi mahalaga ang panyo. Ang disenyo ay akin mismong tinahi. Ang perang ginastos sa panyo ay galing sa mga alahas na ibinenta ng lola ko bago ako umalis. Na itinabi niya bilang kanyang sariling pera. Hindi ko nais na sayangin ito. Nais kong kunin ang panyo habang ako'y umaalis. Maaari ko pa rin itong gamitin pagkatapos hugasan. Hindi ko inasahan na hindi umalis si Quickson. Kinuha niya ang panyo at isiniksik ito sa kanyang manggas. Sobrang saya ko na nawalan ako ng ulirat. Naiwan mo ako. Huminto si Quickson. Medyo umiwas ang kanyang tingin. Naiwan kita at sobrang saya mo. Siyempre, masaya ako. Sino ang hindi magiging masaya kapag may pera? Ngunit hindi ko maaring maging ganito kadirekta. Kung gusto mo ako, masaya ako. Sabi ng nakatatandang kapatid. Kailangan kong ipakita kay Quickson ang aking sinseridad. Hindi ko alam kung ako ang nagbigay kay Quickson ng palatandaan. O dahil sa entablado ng dula na inupahan ni Yan Kui, malapit na itong magsimula. Walang nabanggit si Quickson tungkol sa pagbibigay ng tip. Agad-agad siyang umalis. Ako'y talagang nagbago na. Kasalukuyan, nagdagdag si Quickson ng bagong folding fan. Kaya't gumawa ako ng tali. Ngayon, mas naging mapagpakumbaba ako. Nang ibigay ko ito sa kanya, hindi ko na itataas ang aking ulo. Buti na lang at tinanggap ito ni Quickson. Pero matagal nang walang ibinabayad. Naiinis na ako at parang naguguluhan. Namula ang aking mukha. Wala akong magawa kundi ipaalala ito. Ginoong Kui, parang may nalimutan ka. Nagmukhang seryoso si Quickson. Gamit ang mga bagay na hindi ka pansin-pansin. Magtatakda ka pa ng kondisyon. Nakatayo ako, ang panyo ay walang halaga. Wala ring halaga ang lambat. Ngunit gusto kong palitan ito ng gantimpala ni Quickson. Nahihiya akong tumakbo palayo. Tanging si Quickson na lang ang natira sa lugar. Nakatingin sa aking likuran na naguguluhan. Sa sakit, nagmuni-muni ako. Inisip ko ito ng buong gabi. Walang mali sa sinasabi ni Quickson. Kahit na mayaman ang pamilya Kui, hindi ako dapat maghanap ng kapakinabangan. Puno ng isip ko ang mga pakinabang. Nagsimula akong magtrabaho ng mas mabuti. Uminom si Quickson. Kaya't nagluto ako ng sabaw para sa kanya. Mabigat ang aking mga aralin. Dala ko ang baunan para maghatid ng pagkain sa kanya. Ganito ang nangyari ng isang taon. Si Quickson ay hindi kailanman nagsasalita tungkol sa bayad. Kahit walang bayad, nag-alaga ako sa kanya ng isang taon. Dapat din namang makatanggap ng buwan ng sahod ang mga katulong, di ba? Hindi ko maintindihan. Gabi-gabi hindi mapakali, iniisip ko pa rin. Ano bang nagalit sa kanya sa atin? Bakit siya ganoon ka-generous sa ibang mga kapatid? Ngunit sa akin, wala man lang kahit buto ng pakwan. Ngayon, sa wakas, naintindihan ko na. Akala niya, nananabik lang ako sa wala. Nais kong maging concubine sa kanyang tahanan. Sa wakas, naalis na ang bigat sa aking dibdib. Alam ko kung saan ang problema. Aayusin ko na. Basta't hindi ako lalabas sa harap ni Quickson. Ayos na sana. Gusto ni Miss Kui ay natulungan ako sa kasal. Pero hindi na ako manghihiram sa bahay. Baka sakaling malaman ni Quickson, delikado na. Kahit na sa isang taon na ito, marami na akong nawala. Pero mas mabuti na ito kaysa sa inis si Quickson. At mapalayas ako mula sa mansyon. Balak kong magbenta ng mga lambat, bagamat mabagal kumita. Pero tiyak naman ito. Mabait si Miss Kui. At kusa akong tinutulungan sa pag-aanunsyo. Hindi ko akalain na sobrang gusto ito ng mga anak ng mayayamang pamilya. Isang panahon na hindi sapat ang supply. Kaya't nagising ako ng maaga at nagtrabaho ng mabuti. Sa wakas, nakapag-ipon na ako ng dote. Tumulong ang matandang dalaga na maghanap. At hindi nagtagal, nakahanap na siya ng binatang nais akong makilala. Mayroon din silang tindahan sa bahay.
Bagamat hindi sila mayaman. Ayos lang, hindi kami nagugutom sa pagkain at damit. Sinabi ng matandang babae sa akin na dapat akong maging matalino. Maraming tao ang nag-iisip na magpakasal dito. Sino bang hindi gusto ang magandang pagkakataong ito dahil sa iyong hitsura? Tumango ako, na iniisip na baka makapagkaroon ako ng magandang buhay. Kaya lalo akong naging kinakabahan. Mula sa malayo, nakita ko ang isang gwapong binata sa pavilion sa gitna ng lawa. Nakatayo sa railing at tumitingin sa malayo. Nakita niya tayong dumarating. Tumingin siya sa amin. Saktong nagtagpo ang aming mga mata. Bigla akong namula. Nagulat ang binata. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ngunit sinabi sa akin ng matandang babae. Ang kasama kong nakatingin ay ang isa pang binata sa tabi. Dito ko lang nalaman na ang gwapong binata ay pinsan ni Ginoong Zhu. Si Ginoong Pei Zixu. Ang pamilya Pei ay isang kilalang angkan sa kabisera. Mas tanyag at mayaman pa kaysa sa pamilya Kui. Ngayon ay kasama ang mahiyain na Ginoong Zhu para tumingin. Tumutulong na magbantay. Naiintindihan ko kung ano ang aking kakayahan. Ang pagkabigo ay tumagal lamang ng isang segundo. Hindi kami nag-usap ni Ginoong Zhu. Sa kabisera, karaniwan munang titingnan ng malayo. Kung nagustuhan ang unang tingin, ayos na, magkikita sa isang kainan para magpatuloy. Kung hindi nagustuhan sa unang tingin, ay magiging nakakahiya. Masaya ang matchmaker nang lumapit sa akin. May reservation ang kabilang panig sa private room ng Tianxiang Lu. Sa susunod ay pupunta na kami. Ako rin ay natuwa. Mukhang interesado pa rin si Ginoo Zhao sa akin. Kakabalik lang namin sa restoran. Naramdaman ng matchmaker na sumasakit ang tiyan niya. Pinapunta niya ako muna sa taas. Una siyang pumunta sa banyo. Ako ang unang beses na bumisita sa Tianxiang Lu. Maraming beses akong naglakad sa hagdang. Nakarating ako sa ikalawang palapag. Nawala na ako sa landas. Akala ko ay tama ang pinuntahan ko, pero mali pala. Nakita ko ni Kiksun na nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. Agad siyang naging malungkot ang mukha. Ibinagsak niya ang baso ng alak sa mesa ng malakas. Bakit ka nandito? Alam ko na naman na nagkamali si Kiksun. Nandito ako para sa isang blind date. Hindi ako nandito para hanapin ang binata. Agad akong nagbigay linaw. Pagkatapos ay umalis ako sa silid. Dumating na rin ang matchmaker. Ang silid na in-reserve ni Ginoong Zhu ay katabi lang pala. Ngunit sa loob ng silid ay si Pei Zixu lamang. Walang Ginoong Zhu. Tahimik ang silid. Malinaw na naririnig ang tunog mula sa katabi. Narinig si Kiksun na nagsabi, bakit kaya hindi siya dumating sa akin sa loob ng isang buwan? Aha, ito pala ay isang estratehiya upang mahuli ako. Sinasadya ang pag-uusap tungkol sa pagpapakasal. Gusto ko talagang mag-asawa siya. Para hindi na ako maabala, ngumiti ako ng awkward kay Pei Zixu. At si Ginoong Zhu, tinaas ni Pei Zixu ang kanyang labi, at naghandog sa akin ng isang tasa ng tsaa. Ang pinsan ay nahihiya, hindi magaling sa salita, kaya't sinadya kong ipaalam sa dalaga ang aking paghingi ng tawad. Nakayuko ako. Sa sandaling ito, naiintindihan ko na. Ito ay dahil hindi ako pinansin ni Ginoong Zhu. Si Pei Zixu ay naglalaro sa hawak na tasa ng tsaa. Hindi ba't nag-aalala ang dalaga na palitan ang kanyang kapareha sa pag-aasawa? Sa totoo lang, hindi ko naman ito pinapansin. Hindi lang malinaw. Kung sakaling magtagumpay, saan ko ba ibibigay ang gantimpala sa tagapag-ugnay o kay Pei Zixu? Nang maisip ko, wala pang katiyakan sa bagay. Bakit pa ako mag-iisip ng labis? Ngayon, si Pei Zixu na ang nakayuko. Dahan-dahan siyang humihip. Uminom ng mainit na tsaa. Hindi ko alam kung nasunog ba siya ng tsaa. Pulang-pula na ang kanyang mga tainga. Mas lalo akong naguluhan. Baka isa rin siyang pinsan ni Ginoong Pei. Biglang nasinghot si Pei Zixu. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Umubo siya hanggang sa bahagyang mamula ang kanyang mga mata. Bakit hindi na lang ako? Marahil dahil sa pagkalunod sa tubig. Medyo kakaiba ang paraan ng kanyang pagsasalita. Kasabay pa ng namumula niyang mga mata. Para siyang nagtatanong sa isang walang pakialam na babae. Bakit niya iniwan ang kanyang inis na Ginoo? Nabigla akong umatras ng isang hakbang. Masigasig na tinignan ako ng matalim ng matchmaker. Kasalanan ko, parang putik na hindi makakatawid sa pader. Sayang, nawala ang magandang pagkakataon. Ay naku, talaga namang napakaganda sana. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Pao Gongzi? Mataas ang katayuan ng pamilya niya. Kung makapangasawa ng pamilya Pao, tunay na swerte ang nakapangasawa sa kanya, parang nakapag-ani ng swerte sa 8 henerasyon. Palaging may balita ang matchmaker. Alam niya nang mabuti ang tungkol sa bawat anak ng pamilya. Kapag nag-aasikaso ng kasal, madali na lang para sa kanya na banggitin ang ilang magagandang katangian. Ngunit tungkol kay Pei Zixu, wala siyang narinig na kahit anong balita. Ngunit ang reputasyon ng pamilya Pei ay talagang totoo. Ang tagapag-ugnay ay nagbigay sa akin ng senyales. Hindi na siya nagtago. Gusto na niyang buksan ang aking bibig ng diretsyo. Pakiusap, tanggapin mo ang kasal na ito para sa akin. Ngunit sa oras na ito, napansin ko na may nakasabit na bagay si Pei Zixu sa kanyang bewang.
Ang mga piraso ng bagay na iyon ay nasunog na kalahati. Itim at nakabaluktot. Ang mga labi ni Pei-Zixu ay bahagyang bumaba. Ang tono ng kanyang boses ay tila may hinanakit. Hindi mo pa rin nakakalimutan. Paano ko naman makakalimutan? Itong bagay na ito ay ako mismo ang naggawa noon. Nasa lumang maliit na bahay sa paaralan pa ito. Ginawa ko itong simbolo ng aming pag-ibig. At personal ko itong ibinigay sa kanya. Noong panahong iyon, bagong dating lang ako sa tahanan ng mga Kui. Hindi pa masyadong matagal. Ang aking nakatatandang kapatid ay naglaan ng maraming pagsisikap para tulungan ako. Yung magdadala ng pagkain kay Quixon. Pinayuhan niya ako na maging matalino. Huwag na muling magagalit si Quixon. Mahigpit kong naaalala ang paalala ng ate ko. Ganito ang ginawa ko. Nagawa ko ang trabaho. At nakuha ko ang sahod. Kaya hindi na ito masasabi na sayang lang ang pagod ko. Isang beses pagdating ko sa paaralan. Biglang umulan ng malakas. Buti na lang may dala akong payong. Hindi ko na kailangang mag-alala na mababasa ako. Nang nagbukas ako ng payong at handa nang umalis, tinawag ako ni Quixon. Iwanan mo ang payong. May dala naman siyang payong. At saka, hindi pa naman oras ng uwian. Kahit na oras na ng uwian, may mga karwahe pa ring naghihintay sa labas. Nais ko sanang magpaliwanag. Huwag kalimutan ang iyong sariling pagkatao. Bigla akong nagising sa katotohanan. Nasa ilalim ako ng ibang tao. Kailangan ko pang tingnan ang mukha ni Quixon. Ibinigay niya ang payong kay Quixon. Humikbi siya ng malamig. Hindi niya maintindihan kung natuwa siya o hindi. Lalong lumalakas ang ulan. Nakatago ako sa ilalim ng bubong. Nabasa ang palda ko ng tumatalsik na ulan. Nag-aalala ako. Kung hindi magsasawa ang dalaga, sakay na lang siya pauwi. Ang nagsalita ay ang tagapamahala ng paaralan. Nakita ko siya ng ilang beses habang nagdadala ng pagkain. Araw-araw siyang may suot na sombrero. May itim na tela sa paligid. Nakatakip sa mukha, kaya't hindi ko makita ang kanyang itsura. Maaari ko lamang makita na ang kanyang katawan ay tuwid na parang pino. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang nagsalita. Ang boses ay magaspang. Mahihirapan kang makilala. Tiningnan ko ang kanyang kasuotan. Tila siya rin ay lalabas. Kaya't iminungkahi kong magkasama tayong gumamit ng payong. Hindi malayo ang tahanan ni Kui. Dapat hindi rin ito makakapagpabagal sa kanyang mga gawain. Ang payong ay nakatagilid. Tinakpan niya ako mula sa lahat ng ulan. Nakarating sa bahay ni Kui. Nagpasalamat ako. Pagpasok ko, tumingin ako pabalik. Nakita kong basang-basa na siya mula sa kalahating katawan. Nang nagdala ako ng pagkain sa paaralan, binigyan ko siya ng bagong payong. Una siyang tumanggi. Sabi ko sa kanya, na ang payong na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Hindi ito mula sa tanggapan ni Kui. Kakatanggap lang niya nito. Noong nakikipag-usap ako sa kanya, palagi niyang hinahaplos ang payong nayari sa langis na papel. Unti-unti, nakaintindi rin ako ng kaunti tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang taong ito ay si Hishozhang. Nang bata pa ay nakaranas ng mga tulisan. Nawalay sa kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad, pinangalanan siya ng dalawang matandang nag-alaga sa kanya. Noong mga nakaraang taon, pumanaw na ang kanyang lolo at lola. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa kabisera upang hanapin ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mukha ay may sugat dahil sa sakit noong bata pa siya. Wala siyang pera para magpagamot. Ang mga sugat na dulot ay hindi pa gumagaling. Ang boses ay tahimik din noon. Tuwing katapusan ng buwan, ang kaunting sahod ay ginagamit lahat para bumili ng gamot. Ngunit kung nais na ganap na magamot ang sakit, kailangan ng maraming pera. Kaya't madalas kaming nagtitipon upang pag-aralan kung paano yumaman. Sa huli, natuklasan namin ang mga mabilis na paraan upang yumaman. Lahat nakasulat sa batas kriminal. Nais ko lang mangarap na minsan ay maswerte akong makasalubong ang isang Diyos. Upang siya ay makabawi sa akin. Para matupad ang aking hiling. Kasabay nito, magamot ang masamang sakit ni Hishozhang. At mahanap ang kanyang mga magulang. Magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng puno ng peach sa paaralan. Dumaan ang banayad na hangin. Punong-puno ng rosas ang buong katawan. Sa isang iglap, Pasko na. Umalis si Lola Kui pauwi sa probinsya para magbakasyon. Sumama rin si Quixon. Sa bisperas ng bagong taon, naghanda ako ng mga dumplings at binigay kay Hishozhang. Nakatira siya sa isang silid sa paaralan. Walang tahanan. Walang sinuman ang makakabalik sa piling. Kasama ko siyang ipinagdiriwang ang bagong taon. Habang kumakain ng water dumplings, nakababa ng mababa ang kanyang ulo. Basang-basa ang kanyang belo na nagsisilbing mukha. Inaalala kong tanungin siya kung masarap ba. Humihinghap siya at nagsabi, medyo maalat ang lasa. May kasabihan sa aking bayan. Ang mga dumplings sa bagong taon ay maalat. Ang mga ani sa susunod na taon ay sagana. Ito ay magandang tanda. Ito ay inimbento ko lamang. Nais ko lang siyang bigyan ng kaunting ginhawa at pag-asa. Pagdating ng tagsibol, ibinigay sa akin ni Hishozhang ang isang bag na tela. Ito ang aking ipon araw-araw. Ibibigay ko sa iyo lahat. Binuksan ko at maingat na binilang.
Eksaktong 2 libra, 3 ons, at 6 na pirasong tanso. Ang kanyang buwanang sahod. Bawas ang pambili ng gamot. Lahat ng natira ay itinabi niya. Lahat ng ibinigay mo sa akin. Paano mo gagamutin ang sakit mo? Biglang may hangin na humampas sa isang sulok ng belo. Napansin kong ang nakatighaw na labi ni Hishuzhang ay humupa. At nagpakita ng isang mainit na ngiti. Para lang magamot ang sakit ko. Ang perang ito ay walang silbi. Mas mabuti pang gawing iyong dote. Para sa hinaharap, makahanap ng mabuting pamilya. Sa tingin ko, tama ang sinabi niya. Tinanggap niya ang panyo. Muling kumuha mula sa kanyang katawan ng isang panyo. Ipinalagay niya ito sa isang lugar. Sa palad niya na hindi pa niya naibabalik. Pinipigilan ang kanyang palad na bumigat. Mabuting tao. Ito ang aking dowry. Karaniwan akong tumutulong maglabas sa ospital. Gumagawa ng mga mabibigat na gawain. Pinapadala sa akin ng pamunuan ang sahod ko. Lahat ng iyon ay itinabi ko na. Hindi makapaniwala si Hishuzhang. Nababahala siya na baka nakikiawa lang ako. Mas natatakot siyang baka mapainit ang ulo ko. At balang araw ay magsawa ako sa itsura niya. Nakaplano na ako ng lahat. Maayos ang trabaho niya sa paaralan. Minsan, makakapagkopya siya ng mga libro para kumita. Kukuha ako ng ilang mga maliit na trabaho. Mag-ipon para makapagbukas ng tindahan. Tapos, mas marami akong kikitain para sa kanyang gamot at para sa mga magulang niya. Di ba't magiging mas maganda ang buhay? Baka may mga palatandaan na noon pa man. Nang ibigay ko sa kanya ang lubid, nadulas ang kamay ko. Nahulog ang lubid sa uling na pinag-aapuyan dahil sa malamig na simoy ng tagsibol. Sa isang kisap mata, naubos ang kalahating bahagi ng mga palawit. Ang natitirang kalahati ay naging sunog at kulot. Walang pagdududa si Hishuzhang. Ikinabit niya ito sa kanyang sinturon. Sa ganitong paraan, kahit kailan, makikilala mo ako. Hindi ko alam kung ang malamig na hangin ang tagsibol ay talagang nakakabigla. Muling umuulit ang sakit ni Hishuzhang. Sa gitna ng daan papuntang butika, nahimatay ako sa sakit. Walang solusyon. Kaya't kinailangan kong huminto ng isang karwahe. Buti na lang mabait ang ginang sa loob ng karwahe. Pinayagan niyang ilipat si Hishuzhang sa loob. Nawalang hindi sinasadya ang jade pendant sa kanyang mga bisig. Narinig ko ang ginang na biglang umiyak. Aking anak. Narinig ko lamang ang mga salitang ito. Dahil hindi ko na naabutan. Umalis na ang karwahe. Nang makabawi ako at humabol. Nawala na ang karwahe sa dulo ng kalye. Simula noon, hindi ko na muling nakita si Hishuzhang. Nagtanong-tanong ako sa paligid. Pero wala pa rin siyang kahit anong balita. Nabalitaan ni ate na sobrang siya nainis. Siguradong tinanggap niya uli ang kanyang mga magulang na may kayamanan. Naging isang mataas na tao sa bahay. Nagkaroon siya ng mas magandang kinabukasan. Kaya naiinis na siya sa akin. Sinasabi sa liham na mahirap ang aming angkan. At hindi niya ako karapat-dapat sa kanyang tsaa. Lahat ng nakaraan ay misunderstanding lang. Hinihiling niya na muling maghanap ng magandang kapalaran. Si P6 ay hindi susuko. Piliting bumangon mula sa kama. At nanatili sa labas ng bahay ni Kui isang buwan. Nais niyang makipagkita sa akin ng harapan. Sa buong buwan na yun, hindi ako lumabas kahit isang beses. Mukhang sadyang iniiwasan niya ako. Tiningnan ko yung sagot na sulat. Kilala ko ang sulat kamay. Si Quickson ang nagsulat nyon. Sa panahong iyon, nagtitipid ako para sa kasal. Kahit araw at gabi, nagtatahi ako ng mga tali. Sobrang abala ko kaya hindi na ako nakalabas kahit isang beses. Si P6 ay nag-iisa at malungkot. Bigla niyang narinig na ako ay nagpapakasal sa pamamagitan ng isang matchmaker. Nagalit at nagmamadali siya. Natakot siyang hindi ko siya papansinin. Agad niyang tinawagan ang pinsan ko para tumulong. Plano niyang tanungin ako kung bakit ayaw ko sa kanya. Para bang nakalimutan niya ang mga pangakong binitiwan. Akala niya ay isang bird dragon ang lahat. Nang magising si Quickson, malapit na itong tanghali. Kahapon, siya ay masaya. Kaya uminom siya ng ilang baso pa. Hindi niya akalain na makakatulog siya ng ganito katagal. Agad siyang inasikaso ng kanyang katulong. Pagkatapos ay inihain ang sabaw para sa pag-aalis ng lason. Nakatikim lamang siya ng kaunti. Siya ay nagkunot ng noo. Hindi tama ang lasa. Pero ano ang mali? Hindi niya maipaliwanag. 3 beses na pinakuluan sa kusina. Si Quickson ay umiinom lamang ng isang lagok at hindi na muling humawak. Nakatingin sa takot na anyo ng katulong. Wala na ring gana si Quickson na makialam. Paglabas ko ng bahay, para bang biglang naalala ni Quickson kung ano. May nakarating bang may-ari pagkatapos kong uminom? Tapat na sabihin ng alalay. Nagpunta si Second Miss kahapon gabi. Pinatawag siya ni matandang Kui. Tiningnan niyang mahimbing ang tulog niya. Walang ibang dumating pa pagkatapos noon. Pakiramdam ni Quickson ay medyo nakakabahala sa loob. Nais niyang pumunta muna sa bahay ni Lola Kui upang magpasalamat. Kakalandang lumabas ng bahay. Bigla siyang nakakita ng maraming kahon ng mga regalo na inihuhulog sa bakuran. Huminto siya at tiningnan ng matagal. Tinanong niya ang tao kung kanino ang mga ito. Mukhang para sa anak na babae ng pamilya Shen. Bahagyang tumango si Quickson.
Naiintindihan ko. Si Shen Yingyu. Balik tayo sa usapan. Si Shen Yingyu ay nasa tamang edad na para mag-asawa. Yung kalahating pangungusap ay para kay Quixon mismo. Maraming kamag-anak at kaibigan ang tumutuloy sa bahay. Alam ni Quixon ang kanilang iniisip. Pagsisilbi sa sarili, palitan ng mga tunay na benepisyo. Itinuro rin ng lola, kung makakatulong, tumulong ka. Kahit kaunting tulong lang. Sapat na para sa kanilang ikabubuhay. Dahil dito, ang mga mahihirap na kamag-anak sa bahay ay patuloy na dumarating. Ngunit siya ay labis na mahigpit kay Shen Yingyu. Sa kabila ng lahat, isang magandang babae. Paano magiging walang kaibahan sa iba? Nais lamang ng kaunting gantimpala. Tiyak na may mas malalim siyang balak. Kung hindi, bakit siya namumula? Tuwing nakikita ang sarili, baka ako'y tinatanggihan na. Matapos akong batikusin ng husto. Nang muli ay nilingon ako ng nakatatandang kapatid na babae at pinakalma ako. Isang walang kwentang manliligaw lamang. Hindi ito karapat-dapat na mawalan ka ng ganitong kalalim na pag-iisip at unti-unting pagkapagod. Naiintindihan ko ang dahilan. Ngunit noong araw na iyon, upang patunayan na hindi ako nandaraya, iniwan ko ang aking supot ng pera sa karwahe. Hinila ko ang lubid sa biwang ni Pei Sixu. Sabi ko, ang tono ng boses ko ay sobrang nagmamadali. Saan mo nakuha yung bagay na yan? Hindi kaya. Nakaputol ang salita. Isang naisip ang pumasok. Kahit na hindi ako makapaniwala, sinubukan ko pa ring tawagin. Shuzeng. Hindi mo kailangang magpanggap na sobrang nagmamahal. Ikaw ang unang nagsimula ng pagtalikod sa akin. Noong araw, nakita ni Madam Pei ang jade pendant. Si He Shuzhang ang binatang hinahanap-hanap ng pamilya Pei ng higit sa 10 taon. At pinatawag nila ang mga kilalang doktor. Uminom siya ng napakaraming mamahaling gamot para mailigtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Si Shuzhang ay ang kanyang personal na pangalan. Dahil noong bata pa siya, palagi siyang tinatawag ni Madam Pei ng ganito. Kaya naalala niya. Ang pangalan niya ay muling naging Pei Sixu mula kay He Shuzhang. Si Pei Sixu ay natulog ng 3 buwan. Pagkatapos niyang magising, ang unang ginawa niya ay magsulat ng isang liham at dalhin ito kasama ang panukalang pag-aasawa sa Qi family. Ang liham ay para sa akin. Ang panukala naman ay para sa Qi family. Nais niyang pakasalan ako. Akala ko sa huli, isang liham lang ang kanyang pagbabalik. Sa totoo lang, sa unang tingin, si Quixon ay naakit kay Shen Yingyu. Akala niya ay okay lang na gawing malambing na asawa. Pero masyadong maraming iniisip si Shen Yingyu. Gusto ni Quixon na sanayin siyang magbago. Kung ganito, sa huli magiging maayos siya. Ay susunod, kung hindi ang dakilang anak ng pamilya Qi, ay mapapahiya kapag nalaman ng isang babae. Hindi ba't magiging katatawanan ito? Noong araw na iyon sa silid ng ikalawang kapatid na babae, alam ni Quixon na nakikinig si Shen Yingyu. Matagal na niyang tinanong ang mga katulong. Sabi na si Shen Yingyu ay maaga pa. Pumasok lang sa kwarto ni Segundo, hindi na lumabas. At madalas ang usapan tungkol kay Segundo ay palaging nakatuon kay Shen Yingyu. Malinaw na niloloko niya lang siya. Gamit ang pagiging simple ni Segundo para humingi ng pabor sa kanya. Nagalit si Quixon nang maisip niya na ginagamit niya si Segundo para sa sariling interes. Kaya nagbitaw siya ng matinding salita, para pilitin siyang makinig, at epektibo naman ang epekto. Nakikinig sa sinasabi ng katulong. Si Shen Yingyu ay nakababad sa kanyang silid. Ngunit hindi pa natagalang nagalak si Quixon. Agad siyang nakatagpo ng problema. Hawak niya ang mga sulat at imbitasyon mula sa kanyang mga nasasakupan. Galit na galit siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagbukas ng sulat, isang sulyap lang ang kanyang ibinigay. Nakita ang anumang simbolo ng paaralan, lihim na pagkakaibigan. Pinunit niya ang papel ng pino. Tunay na mapanlin lang si Shen Yingyu. Hindi pa siya kontento sa pag-akit sa sarili niya. Pati na sa iba ay nakikipag-ugnayan. Tingnan mo, ang binata mula sa pamilya Pei ay personal na pumunta para magpakasal. Ang kandila sa silid aklatan ay nagliyab buong magdamag. Si Quixon ay nakangangalang lang. Hindi dapat isisi lahat kay Shen Yingyu ang sitwasyong ito. Mataas ang katayuan ng pamilya Pei. Hindi ito basta-basta maabot ni Shen Yingyu sa kanyang mga kakayahan. Tiyak na si Ginoong Pei ay nahulog sa kanyang kagandahan. Nakita ang kanyang magandang mukha. Pagkatapos kapag sawa na, tiyak na siya ay maghihiwalay at muling mag-aasawa. Sa panahong iyon, isang inabandunang asawa na walang kakayahan. Maaari ka na lang magtiis mag-isa hanggang sa huli ng iyong buhay. Mas mabuti pang ikaw na lang ang tumanggi para sa kanya. Para hindi siya masaktan. Tiyak na taos pusong magpapasalamat si Shen Yingyu sa iyo. Huminga ng malalim si Quixon. Sige na, sige na. Ngayon, nakatakda na ang kasal ng pangunahing babae ng Shen. Mas mabuti pang ipakasal na lang si Shen Yingyu bilang kanyang kabit. Si Quixon ay biglang nakalimutan ang kanyang lungkot sa puso. Malakas na naglakad papunta sa bahay ng lola niya. Si Pei Sixu ay mabilis at maayos na kumilos. Agad na inayos ang pagpunta sa bahay para magpakasal. Nakahanda na ba ang mga regalo sa kasal? Nais ko sanang tuksuhin siya. Pero biglang namula ang mukha ni Pei Sixu.
Pagkatapos kong magising, nagsimula na akong mag-ayos. Kagabi ay muling bumili ng husto magdamag. Si Peisiksu ay sobrang mahiyain. At tila ba ay napakaawa-awa. Noong nakaraan, nakatakik siya ng itim na panyo sa mukha. Kaya hindi ko makita ang kanyang ekspresyon. Akala ko lagi siyang ganoon. Yung may mature at matatag na ugali. Pero hindi ko inakalang katulad siya ng pusa. Napakadaling magalit. Pinagtatawanan ko siya dahil sa pagiging nagmamadali. Nandito lang ako. Walang pupuntahan. Hindi pa ganap na magaling ang katawan niya. Hindi siya dapat maglakad-lakad. Sobrang natatakot si Peisiksu. Noong nakaraan, siya ang nagdusa dahil sa mahinang katawan. Hindi ko man lang nakapunta mismo sa bahay para magpakasal. Ngayon mas natatakot na ako sa mahabang gabi at maraming pangyayari. Masaya rin si Lola Kui. Sa ngayon, nakahanap na kami ng magandang pamilya para sa akin at sa ate ko. Sa wakas, hindi siya nakipag-away sa ugnayan namin ng lola ko. At tinawag pa niya si ikalawang binibini ng Kui. Naghihintay na lumabas si Pao Zixu mula sa bahay ni Lao Kui. Tingnan mo itong si Ginoo Pao na muling magkakasama kami. Ano kaya ang hitsura niya? Sabi nga, kasalukuyan akong nananatili sa bahay ni Kui. Kailangan ko ring ipaalam kay Ginoong Kui bilang paggalang. Namumula ang aking pisngi. Habang nagpapanggap akong nagagalit kay ikalawang dalagang Kui, bigla akong narinig na nagulat ang katulong. Sabi nila, dumating na si Quixon. Kakatayo ko lang. Hinila ni Quixon ang kurtina ng hangin. Lola. Nang bumati, may kaunting pag-aalinlangan pa. Tamang-tama ang pagdating ni Xoner. Ang kapatid na babae ng pamilya Shen ay ikakasal ngayon. Nakita ko na. Malaki ang selebrasyon. Tumingin siya sa paligid. Nang tumama ang kanyang tingin sa akin. Nakatiklop ang kanyang kilay. Nawala na ang ngiti na kanina ay nakadikit sa kanyang mukha. Nasaan ang nakatatandang kapatid ng Shen? Nang banggitin ang nakatatandang kapatid, hindi ko na kayang magpanggap na bingi at pipi. Agaran akong sumagot. Kakatapos lang niyang umalis. Babalik din ako mamaya. Nainis si ate sa tiyan niya. Ilang beses na siyang pumunta sa banyo. Huwag masyadong magpasikat sa hinaharap. Bihira na akong magpakita sa harap niya ngayon. Bakit parang galit na galit pa rin siya sa akin? Sobra na rin ang tingin ni Kinang Kya. Magalang na si inyo, maganda ang ugali. Bakit mo siya kailangang murahin? Lalo na't ngayon ay ang kanyang masayang araw. Kahit na medyo magpakitang gilas, normal lang iyon. Tumawa si Quixon ng malamig. Sa huli, ito ay usaping pamilya. Sa hinaharap, kapag siya ay ikinasal sa pamilyang Kui, siya ay magiging asawa ng Kui. Anumang kilos niya ay may kinalaman sa dangal ng pamilyang Kui. Naging marangal ang matandang Kui sa kanyang buhay. Nagmumukhang naguguluhan sa unang pagkakataon. Bakit hindi maintindihan ng lola? Nag-isip na ang apo. Napakakasalan si Shen Yingyu bilang pangalawang asawa. Nagtataka si Gianji. Kui, nagdaramdam. Huwag kang magbiro, hindi maintindihan ni Quixon. Bakit hindi pwedeng sabihin? Ang malaking ate ni Shen sa pamilya ay nag-aasikaso ng kasal. Maaaring ituring na doble ang saya. Napailing si Choir sa tawa. Aking mahal na kuya. Matagal nang nakaplano ang kasal ng malaking ate ni Shen. Ngayon ay ang binatang mula sa pamilya Pei ang pumunta sa bahay upang maghanap kay Sister Yingyu para sa kasal. Agad na nagbago ang mukha ni Quixon. Shen Yingyu, hindi mo lang sinasama si Ermei. Ngayon pati si Lola ay nahihirapan. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka ba kontento na maging pangalawang asawa? Hindi mo ba naiisip na mangarap na maging pangunahing asawa? Ang kulay ng kanyang mukha na naglalaho ay muling sumiklab. Sa katunayan, mula nang malaman kong nagkamali si Quixon sa akin. Pumunta ako sa kanya para magpaliwanag. Ngunit hindi ako pinansin ni Quixon. Ipinaliwanag din ng pangalawang dalaga ng pamilya Kui. Ngunit ang kapalit ay ang malamig na pagtawa ni Quixon at ang pagsasabing malalim ang aking isip. Akala ko pagkatapos kong mag-asawa, mawawala na ang hindi pagkakaintindihan. Ngunit hindi ko inasahan na hindi pa rin siya naniniwala. Pumasok si Peisiksu sa silid. Totoong nais ni Yang Yu na maging pangunahing asawa, ngunit hindi sa pamilya Kui, kundi sa pamilya Pei. Nagbaw si Peisiksu kay Yanji. Kui, kasalukuyan nandyan si Yanji. Kui, tumutulong bilang saksi para sa mga nakababatang henerasyon. Ako, Peisiksu. Sa natitirang bahagi ng aking buhay ay pakakasalan lamang si Shen Yingyu. Hindi na ako mag-aasawa ng iba pang babae. Si Quixon ay nagangalit sa kanyang mga ngipin. Peisiksu. Ikaw pala. Si Peisiksu ay may mukhang tapat, na walang balak namang insulto. Siyempre ako. Dapat ko pang pasalamatan si Ginoong Kui. Kung hindi mo kinuha ang payong ninyo sa paaralan noon, hindi ko siya makikilala. Kung iisipin, sa totoo lang, ikaw din ang aming tagapag-ugnay. Narito ang pangunahing tagapag-ugnay. Tanggapin mo ang aking pagyuko. Kapag nakipag-asawa na ako kay Yingyu, dapat nakaupo si Prince Kui sa pangunahing mesa. Kahit na nagmamadali si Peisiksu sa loob. Pero ang kasal ay magaganap pa rin ayon sa plano. Sundin ang mga patakaran at kalkulahin ang mga palatandaan. Pumili ng magandang araw. Sa wakas ay itinakda ito 1 buwan mula ngayon. Ito na ang pinakamalapit na petsa.
Maliban sa pagkikita kay Peisiksu, nasa bahay lang ako sa natitirang oras. Para makaiwas sa pagkikita kay Quicksun. Maaari na ring sabihin na tahimik ang buhay. Ngunit madalas, huwag kang magpapasok ng gulo. Gagawa ng gulo ay siya pang hahantong sa'yo. Malapit nang ikasal ang ate ko. Nakausap na kami ni Sanggol na pangatlo. Magbubuo kami ng isang jade na pulseras. Noon, si Peisiksu gusto sanang tumulong bumili. Pero una, hindi pa ako pumasok sa bahay nila. Hindi ko pwedeng gumamit ng pera niya. At ito rin ang aking nais para sa akin at sa ikatlong kapatid kong babae. Ang ikatlong kapatid kong babae ay bata pa. Hindi marunong mamili, kaya ibinigay niya ang pera sa akin. Pinagkatiwala niya sa akin ang lahat. Kakagaling ko lang sa pag-alis. Nabigla akong nakitang nakasakay si Quicksun sa kabayo. Agad akong nagtago sa likod ng haligi. Biglang huminto si Quicksun. Bahagyang inusog ang mukha, at saka pumasok sa sasakyan. Pinapanood ang kanyang karwahe na umaalis. Saka ako lumabas. Sa ruta niya papunta siya sa kanluran. Ako naman pupunta sa silangan. Siguradong hindi kami magtatagpo. Hindi ko akalain na pagdating ko sa tindahan ng alahas. Nandito rin si Quicksun. Pinilit kong magpakatatag. Nasa isip kong batiin siya. Pero parang hindi niya ako nakita. Sabi niya sa likod niya ng mahinahon. Mag-ingat ka sa mga baitang. Hindi ba't sinabi ni Ginoong Ki na pupunta tayo sa lawa ngayon? Bakit ka nandito? Isang marangal at magandang dalaga mula sa isang kilalang pamilya. Siya rin ang napiling kapareha ni Quicksun. Kamakailan, nagbago si Quicksun. Hindi na siya tumatanggi sa mga blind date. Sa halip, nagustuhan pa niya ang ikatlong dalaga ng pamilyang Chen. Kahit ako na hindi masyadong updated. Nakarinig na rin ng isa o dalawang bagay. Tumingin ka sa kanyang paraan ng pakikitungo sa akin. Hindi ko maiwasang huminga ng maluwag. Sasabihin ko na hindi naman tayo pinabayaan ng pamilya Qui. Kung hindi dahil kay Quicksun. Hindi sana makakapag-ipon ng mabilis ng pera para sa kasal ang nakatatandang kapatid at ang bunso. Hindi maganda ang panahon ngayon. Tingnan mo, mukhang ulan na. Tumingin ka kung may gusto si June na pulseras. Sige na. Ang ikatlong anak ni Ki ay maganda ang asal. Hindi tumanggi. Pagdating sa harap ng counter, nagsimula na siyang mamili. Hindi rin maintindihan ni Kiksu kung ano ang nangyayari. Nang tanungin siya tungkol sa opinyon niya, palagi siyang mukhang absent-minded. Hanggang sa nagsimula na rin akong mamili. Basta't nagustuhan ko ang isang pulseras. Si Quicksun ay gumagastos ng doble para bilhin ito. Kahit na ang pulseras ay hindi naman ganoon kaganda. At hindi akma ang sukat. Basta't mabili ito. Agad na itong isusuot ng ikatlong dalaga ng pamilya Chen. Kahit na hindi ako nakapagsalita. Basta't nakatingin ako sa kung sino. Kinuha niya iyon. Hindi pa niya nakita ang ganitong eksena si Miss Chen-san. Nahiya at hindi alam ang gagawin. Sa isang iglap, dalawang braso ang nakasuot ng 7-8 pulseras. Namamaga ang pulso niya sa bigat. Kaunting galaw lang, kumakalog at umaalingaw ng walang humpay. Ginoo Kui, ayaw ko talaga nitong ito. Kapag nakasuot ka na ng 5 pulseras sa kaliwang kamay. Sa wakas ay nagsalita na si Miss Chen ang 3 bahay. Maganda rin itong isa. Subukan mong isuot. Mukhang hindi narinig ni Kiksu ng maayos. At muli siyang kumuha ng isa pa. Medyo maliit ang sukat ng jade bracelet. Ayaw man niyang pumasok kahit ano pa ang gawin niya. Pinagpapahid niya ang daliri at likod ng kamay niya hanggang sa mapula at masakit. Bagamat nakangiti pa rin si Quicksun. Ngunit ang tingin niya ay hindi maganda. Matigas ang ulo at nakakatakot. Natatakot si Sanhyon, ang ikatlong anak ni Chen. Napapaluha siya. Parang masusugat ang balat at karne. Hindi ko na talaga matiis. Biglang itinulak si Quicksun. Mahigpit na kinuha ng pangatlong dalaga ng pamilya Chen ang natitirang pulseras. Itinaas ang kanyang palda at agad na tumakbo. Ang jade na pulseras ay nahulog sa lupa. Agad itong nagkalat. Nagtago ang may-ari at ang mga katulong malapit. Hindi makapaghinga ng maayos. Si Quicksun ay nahulog sa tabi ng counter dahil sa akin. Medyo nagising na ang isip niya. Nagsimula siyang magpakatatag. Kumuha ng kaunting salapi. Ang tindero ay nanginginig at patuloy na umiiwas. Sabi niyang naibigay na ito. Tahimik na nanatili si Quicksun. Lumipat siya sa aking tabi. Umuulan na. Kumuha ako ng payong. Talagang umuulan sa labas. Nakatayo ako sa ilalim ng bubong. Sinusubukan kong iwasan na makasama siya sa iisang lugar. Tumingin ako sa payong na inaalok niya sa akin. Kumilos ako palayo ng kaunti. Walang sinabi si Quicksun. Patuloy pa rin siyang matigas na humahawak sa payong. Matagal akong nakipagharap kay Quicksun. Sa huli, si Peisiksu ang dumating para sunduin ako. Alam niya na pumunta ako para bumili ng bracelet. Natatakot siya na wala akong payong. Dumating siya para hanapin ako. Kakalipat lang namin sa bahay ni Kui. Nabalitaan namin na si Quicksun ay walang payong. Nabasa sa ulan at nagkalagnat. Nang naghanap sa akin ang katulong ni Gen. Kui, nandoon din si Peisiksu. Nandito siya para humingi ng gantimpala. Yingyu. Sobrang pagod ako sa mga preparasyon ng kasal itong mga nakaraang araw. Sobrang sakit ng mga kamay ko.
para makuha ang pinakamahusay. Si Pei Sixu ang personal na gumawa ng lahat. Nagsulat ako ng daan-daang imbitasyon. Ang itsura ni Pei Sixu na parang naapi ay nagpapahirap sa akin. Parang alam niya kung gaano siya kagwapo sa ngayon. At mas alam kung anong ekspresyon ang makakapagpahina sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Humiga ako ng nakasandal. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Yakapin mo ako. Ang mga kamay ni Pei Sixu ay may malinaw na mga kasukasuan. Dapat sana ay mga kamay na naglalaro ng gitara at nagpipinta. Ngunit puno ito ng mga peklat. May mga lumang kalyo pa sa mga daliri mula sa pagsusulat. Sa pamamagitan ng bawat sentimong naipon. Walang pag-aalinlangan na ibinigay niya lahat sa akin. Umaasa lamang na makapag-asawa ako ng isang mabuting tao. Mabuti. Matapos yakapin, itinuro ni Pei Sixu ang kanyang mukha. Sobrang dami ng sinasabi kaya masakit ang mukha. Dumating si Lola sa oras na ito. Miss Shen-er, kailangan mong iligtas ang binata sa pagkakataong ito. Hindi alam ni Kiksun kung ano ang nangyayari. Ngayon, ano man ang sabihin, ayaw niyang uminom ng gamot. Walang epekto ang lahat ng pang-udyok ni Lola Kui. Walang magagawa ang sermon. Ayaw talagang magsalita ni Kiksun. Sa huli, umiyak si Lola Kui. Doon lang siya nagbukas ng bibig. Sabi niya, maliban kung ako o si Pei Sixu ang magpapainom sa kanya, hindi siya inom. Sadyang ayaw ni Kiksun. Sino ang nakakaalam kung may iba pang gulo kapag pinainom siya ng gamot? Mas mabuting umiwas sa gulo kaysa makasangkot dito. Kung hindi, mas mahirap na ipagtanggol ang sarili. At saka, isang araw na hindi uminom ng gamot, hindi naman talaga magkakaroon ng problema. Tignan mo, ayaw kong pumunta. Nabahala si Lola. May utang na loob ang matanda sa inyo. Hindi lang niya tinanggap si ikalawang dalaga. Pumayag pa siya sa kasunduan sa kasal. Paano niyo makakalimutan ang utang na loob? Hindi niyo ako hinintay na magsalita. Ngumiti si Pei Sixu ng mahinahon. Tama ang sinabi ng Lola. Sige, pupunta ako para bigyan ng gamot si Ginoong Kui. Tumingin si Pei Sixu na lumalabas. Si Kiksun ay hindi naman mukhang labis na nalungkot. Dahan-dahan magplano. Bawat hakbang ay maingat. Mas mabuting itaboy muna si Pei Sixu. Nakapag-isip na siya. Ang anak ng Pei ay nakatira sa marangyang buhay. Pinipilit siyang maglingkod at uminom ng gamot. Ito ay labis na kahihiyan. Basta't magalit si Pei Sixu sa harap. Maaari nang samantalahin ni Kiksun ang pagkakataon upang makagulo. Pinaigting ang hidwaan. Pinahiya ang pamilya Pei. Tiyak na mabibigo ang kasal na ito. Sa harap ni Gyangi, Kui, hindi nag-atubiling si Kiksun. Hindi akalain na si Pei Sixu ay kalmado na tinanggap ang mangkok ng gamot. Ako ang pinakamagaling sa paghahanda ng pagkain. Dati akong inampon ng mga lolo't lola. Nang magkasakit ang mga magulang, ako ang nagluto ng gamot at nag-alaga sa kanila. Sa kasamaang palad, silang dalawa ay pumanaw ng ako'y 10 taong gulang. Mula noon, ako'y nag-isa sa buhay. Nang ako'y medyo tumanda, naglakbay ako sa kabisera. Akala ko, dito na nagtatapos ang aking buhay. Wala na akong magulang na matatagpuan. Hindi ko maalis ang sakit na ito. Salamat sa pagkikita kay Yingyu. Siya ang nagbigay liwanag sa aking pagnanais na magpalipas ng araw. Nakilala ko siya sa aking pinakamababang punto. Hindi niya ako tinanggihan dahil sa aking itsura, at hindi rin dahil sa aking pagkakabagsak. Sa pagkakataong ito, nakatagpo ako ng isang mabuting asawa. Sapat na ito sa aking buhay. Ang malaking bagay kay Yingyu ay ang aking malaking bagay. Ngayon, hindi na ako isang prinsipe sa pamilya Pei. Ako ay kanyang kasintahan lamang. Ang taong kasama niya hanggang sa pagtanda. Ang pagmamahal ng Qi pamilya ay pareho ring sa akin. Hindi alam ni Pei Sixu kung anong iniisip niya. Nang umingiti siya ng may pagmamahal, itinaas niya ang kanyang mga mata sa bintana. At nakita si Shen Yingyu na nakatayo sa labas ng pinto. Napuno ng pagkabahala habang tinitingnan ang loob ng bahay. Nakita rin ito ni Gyangi. Kui, siya ay huminga ng malalim. Hindi ko naisip ng mabuti. Pakiusap, patawarin mo ako, Ginoong Pei. Ibinaba ni Pei Sixu ang kanyang mangkok ng gamot. Sa katunayan, hindi siya nagbigay ng kahit kalahating gamot. Nais niyang tapusin. Tumayo si Pei Sixu. Naghahanda ng umalis. Tinutukan ni Kiksun ang labas. Nakita ni Shen Yingyu ang taos pusong ligaya sa mukha ni Pei Sixu. Kaya't malinaw na wala na siyang anumang pagkakataon. Kahit na sa mga layunin, pagmamahal o kapangyarihan, lahat ay natalo niya kay Pei Sixu. Kinabukasan ng maaga, nang lumabas ako ng ospital, hinawakan ako ni Kiksun. Mas magaan na siya. Malalim ang mga mata. Nawala ang karaniwang taas ng ulo. Mukhang kapos at pagod. Yingyu, huwag kang magtago. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo. Hindi kita tatawaging pangalawang asawa. Gusto kitang pakasalan. Sa wastong paraan. Huwag kang magpakasal kay Zixocheng, ha? Nanginginig ang boses ni Kiksun. Hindi ito tulad ng kawalang lakas ng katawan. Ang kanyang titig ay mainit na mainit at nakakatakot. Ginokue. Hindi talaga usapin kung magiging kabit ka o pangunahing asawa. Hindi ko kailanman gustong pakasalan ka.
Maaaring napalayo ang iyong isip dahil dito. Aaminin ko ang pagkakamali ko dito. Pero kahit papaano, nag-alaga ako sa iyo ng 1 taon. Nawala na rin ng maayos. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Namumula ang mga mata ni Quickson. Nang itaas niya ang kamay, ako ay instinctively na umatras ng 1 hakbang. Nakatigil ang braso ni Quickson sa ere. May 1 dahon sa dulo ng iyong buhok. Pagkatapos ay tumingin siya pababa. Tumingin sa sariling kakulangan at ngumiti. Naiintindihan ko na, pag-angat ng ulo ko muli. Muling nakuha ni Quickson ang dating itsura niya. Iyon ang dangal at pagmamalaki ng anak ni Qui. Umakyat siya ng 2 hakbang paatras. Paumanhin, Miss Shenner. Ako ang may kasalanan noong una. Umaasa ako na maunawaan ni Genzi. Shen, pagkatapos ng sinabi, hindi na ako pinayagang makasagot. Agad siyang umalis. Sa loob ng ilang araw, talagang hindi na nagpakita si Quickson. Nang anumang hindi ka nais-nais na kilos. Ang pagtrato niya sa akin ay katulad ng pagtrato niya sa mga karaniwang kamag-anak na nananatili sa bahay. Binigyan niya ako ng 1 set ng damit at ilang piraso ng pilak. Sa isang iglap, dumating na ang araw ng aking kasal. Ako'y hinihila ng manghula habang naglalakad. Ngunit habang naglalakad kami, unti-unting humihina ang tugtog. Napansin ko na may kakaiba. Handa na akong tanggalin ang veil. Biglang sumakit ang likod ng aking leg. Nahimatay. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Matagal bago ko nakita ng malinaw. Nasa isang estrangherong silid ako. May bahagyang sakit sa likod ng aking leg. Nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Quickson. Bahagyang naririnig ang tunog ng mga paputok at tambol sa labas. Ipinapakita nito na hindi gaano katagal ang aking pagkakabulag. Nagising ka na. May hawak na isang mangkok ng matamis na sabaw si Quickson. Ito ang utos sa kusina. Hindi ka kumain ng kahit 1 patak ng tubig buong araw. Dali-dali kong binuhawi ang sabaw na dala niya sa harap ko, kasunod nito. Para mapaso siya. Pinilit siyang magdilim ang paningin at tumakbo palabas ng pinto. Hinila siya. Hawak-hawakan mo pa. Nakasara ng mahigpit ang pinto. Huwag na ring mag-aksaya ng lakas. Inutusan kong isara ito mula sa labas. Kahit sino mang hindi utusan ko, huwag buksan ang pinto. Dahan-dahang nililinis ni Quickson ang kamay na nasabugan ng init. Sa kalmado, may kakaibang pakiramdam. Takot akong mapagalit siya. Kailangan kong magpakatatag at makiusap. Pakawalan mo na ako ngayon. Maaari pang maayos ang sitwasyon. Kung hindi, kapag dumating si Zixu dito. Wala nang oras. Nakangiti si Quickson sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na nawala ka. Nakaayos na akong may ibang tao na papalit. Kahit na mapansin ni Pei Zixu. Gabi na ng kasal. Nasa loob na ng karwahe. Nakapagsamba na sa langit at lupa. Wala siyang magagawa kundi lunukin ang pagkatalo. Kung magbigay tayo ng 1,000 hakbang. Kahit gaano pa siya kamahalin. Mamahalin pa rin kita. Sa oras na iyon, magiging kasintahan ka lang. Mas mabuti pang pakasalan na lang ako bilang tunay na asawa. Kaya inayos ko na lahat. Sa hinaharap, magpapalit ka na ng pangalan. Kung ayaw mong magmadaling magpakasal sa akin, ayos lang. Kaya kong maghintay. Kaya kong samahan ka sa kahit anong gawin. Ang kay Zixu na ibibigay ni Pei, magagawa ko rin sa'yo. Si Shen Yingyu, nakatakda kang mapabilang sa akin. Habang sinasabi, lalong tumataas ang emosyon. Na may neurotiko at mapilit na pag-iisip. Nabaliw si Quickson, nabaliw. Ikaw ang sa akin. Tanging sa akin lamang. Nakita siyang lumapit. Kinuha ko ang porselana mula sa istante. At direktang itinapon ito. Nabasag ang porselana sa sahig. Puno ng dugo si Quickson. Nanginig siya ng ilang beses. At tila nakakatawa pa. Sa oras na iyon, biglang may narinig sa labas ng gate. Isang ingay ng mga yapak. Bago pa makabawi si Quickson. Isang sipa ang bumukas sa malaking pinto. Si Pei Zixu ito. Ang dalagang inihanda ni Quickson. Kasing taas at katawan ko. Akala niya ay perpekto siya. Ngunit kami ni Pei Zixu ay labis na nakakaunawaan sa isa't isa. Ang babae ay hindi ako sa kanyang lakad at anyo. Si Quickson ay tinamaan ng malupit ni Pei Zixu. Ang bagong kasal ay napalitan at nakulong. Ang balitang ito ay kumalat ng mabilis sa lungsod. Nakarating pa ito sa tainga ng kasalukuyang emperador. Si Quickson ay pinarusahan ng 30 palo sa malaking bulwagan. Matapos gumaling, siya ay ipinadala sa malalayong lugar sa loob ng 3 taon. Upang sanayin ang kanyang kalooban. Nang araw na lumabas si Quickson sa bayan, si Pei Zixu at ako ay nagkita pagkatapos ng paglalamay sa lola ko. At plano naming umuwi sa bahay. Nagkabanggaan ang 2 sasakyan. Habang papalayo ng papalayo. Sa huli, hindi ko na muling nakita. Sa 10 taon ng kanilang kasal. Unti-unting nakilala si Pei Zixu sa kabisera. Lumapit siya sa mga estudyanteng walang pera. Upang makapasok sila sa paaralan. At makakuha ng mga parangal. At maipakita ang kanilang talento. Ngayon, kakaunti na ang tumatawag sa kanya na Ginoong Pei. At mas marami ng tawag sa kanya ay Ginoong Pei. Nang muli niyang malaman ang kalagayan ni Quickson. 10 taon na siyang nagbabantay sa isang liblib na lugar.
Sa loob ng 10 taon, siya ay nagbigay ng buong puso sa pag-aayos ng mga daluyan ng ilog, at pagbawas ng buwis, at pagtatanim ng mga lupain, na nagbago ng anyo ng mga disyerto, at nakinabang ang mga lokal na tao. Si Pei Sixu ay nagtanim ng maraming puno ng peach sa kanyang bakuran. Sa tagsibol, umupo ako sa tabi niya sa ilalim ng puno. At kalaunan, nagkaroon pa kami ng isang pares ng mga anak. Nakatayo kami ni Pei Sixu sa ilalim ng puno ng mga peach, pinapanood silang naglalaro at nag-enjoy. Isang simoy ng hangin ang dumaan, at ang mga petals ay bumagsak sa buong katawan.